Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kaso na puno ng pagtataksil, matinding galit at isang lihim na unti-unting nagdilim hanggang mauwi ito sa isang nakakakilabot na pagkawala. Sa kaso natin ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang malagim na sinapit ng isang respetadong sundalo sa kamay mismo ng kanyang asawa. Para maitago ang kanyang matinding lihim, pinili niyang gawin ang isang krimeng hindi lang basta pagpatay, kundi sinundan pa ng isang malamig at maingat na pagtatakip. Pagtatago ng ebidensya, paglilinis ng pinangyarihan at paglikha ng kwento para iligaw ang lahat habang unti-unting lumulubog ang katotohanan sa dilim. Hanggang saan kayang dalhin ng galit at pagtataksil ang isang tao bago tuluyang mawala ang lahat ng pamilyar na anyo ng pag-ibig? Ano ang kahindik-hindik na sinapit ng kanyang asawang lalaki sa kamay mismo ng taong pinakamalapit pa naman sa kanya at ina ng kanyang mga anak? At bago natin himay-himayin ang kasong ito, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Ang pamilya ni Jennifer Gledhill at Matthew Johnson ay nakatira sa $1 milyong na bahay sa Cottonwood Heights sa Utah. Sa paningin ng iba, isa silang perpektong pamilyang nasa kanila na ang lahat. Si Matthew ay isang tapat na sundalong asawa at si Jennifer naman ay isang mapag-alagang ina na sabay nilang pinapalaki ang kanilang 3 anak na may edad na 11, 7 at 5. Si Matthew na may edad 50 at 1 ay isang respetadong miyembro ng 19th Special Forces Group ng Utah National Guard. Isa siyang Green Beret na mahigit 1 dekada nang nagsisilbi sa kanyang bansa ng may dangal. Ayon pa sa kanyang mga kasamahan sa militar, matalino siya, maaasahan at laging may sagot sa anumang kinakaharap nilang problema. Si Jennifer naman, 42 anyos, ay kilala bilang isang mapagmahal na ina at suportadong asawa ni Matthew. Marami sa mga kaibigan ni Matthew ang nagsasabing mabait siya at mas gugustuhin lamang niyang manatili sa kanilang bahay. Tahimik ang kanilang pamumuhay sa kanilang mamahaling komunidad at para sa mga tao sa paligid nila, parang normal lamang at maayos ang takbo ng lahat. Pero ang hindi alam ng karamihan, sa likod ng tila perpektong pagsasama ng mag-asawa, matagal nang may biyak ang kanilang relasyon. Ilang buwan bago ang nakakakilabot na pangyayari ay nagsimula na palang pag-usapan ng mag-asawa ang hiwalayan mula pa noong Hulyo ng 2024. Lumabas din sa mga dokumento ng korte na matagal nang lumalala ang problema sa kanilang pagsasama. Napag-alaman din na noong Agosto ng 2024, nagsampa si Jennifer ng Temporary Protective Order laban kay Matthew at sinabi niyang kailangan niya ng proteksyon mula sa kanyang asawa. Pero nang umabot ito sa korte, gumawa ang hukom ng desisyong kalaunan ay magkakaroon ng napakabigat na epekto. Sinuri ni 3rd District Commissioner Russell Minas ang mga ebidensyang ipinasa ni Jennifer at napansin niya na sa mga video na ipinakita nito, mukhang hindi naman siya takot kay Matthew at pareho pa silang agresibo sa bawat isa. Napansin din ng commissioner na paulit-ulit na minamaliit, binabastos at pinapahiya ni Jennifer si Matthew sa kanilang mga text message at tila sinusubukan pa nitong tuksuhin siya para lalo pa itong magalit ng husto. Noong 16 ng Setyembre 2024, ilang araw bago mangyari ang trahedyang tuluyang sisira sa kanilang pamilya, ibinasura ni Commissioner Minas ang protective order at sinabi niyang walang nagaganap na pang-aabuso sa pagitan ng mag-asawa. May isinulat pa siya na ngayon ay parang nakakakilabot basahin. Ayon sa kanya, ang naging asal ng mag-asawa sa nakaraang mga buwan ay malinaw na senyales ng isang sobrang sirang pagsasama na inilalabas ang pinakamasamang ugali ng bawat isa at sana daw ay matagal na sana silang dapat nagsampa ng diborsyo bago pa umabot sa ganoong sitwasyon ang lahat.
Pero lingid sa kalaman ng commissioner, nakapagdesisyon na pala si Jennifer sa isang bagay na sisiguraduhin hindi na kailanman kakailanganin ang proseso ng diborsyo. Sa mga linggo bago sumapit ang Setyembre ng 2024, napansin ng mga kaibigan ni Matthew na malaki na ang pagbabago sa kanyang kilos. Ayon sa kanila, naging sobrang hindi normal at nakakabahala na ang ugali ni Jennifer kaya madalas nang matulog si Matthew sa isang National Guard facility dahil nag-aalala na daw siya para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa isa sa mga huli niyang pag-uusap kasama ang matagal na niyang kaibigan na si Kevin Thompson, isang retiradong Utah National Guardsman, sinabi ni Matthew na buo na ang loob niyang makipagdiborsyo at panahon na para magpatuloy siya sa kanyang sariling buhay. Pero sa kasamang palad, hindi na nabigyan ng pagkakataon si Matthew na gawin iyon. Hindi niya lubos na alam na doble na pala ang buhay na ginagalawan ni Jennifer. Sa likod ng kanilang relasyong mag-asawa ay may relasyon na pala ito sa ibang lalaki. Isang lalaking kalaunan ay magiging susi para mabuo ang kaso natin ngayon. Ang kanilang relasyon ay hindi simpleng lihim lamang dahil isa itong matinding ugnayan na unti-unting nilamon ang isip at emosyon ni Jennifer. Noong 19 ng Setyembre 2024, 2 araw bago ang nangyari kay Matthew, may ipinakita si Jennifer sa kanyang kasintahan na sana ay naging babala na. Ipinakita niya rito ang isang loaded na baril, isang Glock 19X na nakatago sa kanilang bahay. Sa oras na iyon, malamang ay hindi ito masyadong pinansin ng lalaki dahil maraming pamilya ng militar ang may mga baril sa kanilang bahay. Pero kalaunan, ibinunyag ng mga prosecutor na planado at maingat ang bawat galaw ni Jennifer. Inayos pa niya na doon muna matulog sa bahay ng kanyang mga magulang ang kanilang 3 anak sa mismong gabi na balak niyang patayin ang kanilang ama. Sa mga oras na ito ay unti-unti nang nabubuo ang sitwasyong hahantong sa isang matinding trahedya. Sa ika-20 ng Setyembre 2024, nagsimula ang araw na parang wala namang kakaiba pero pagsapit ng gabi, tuluyan ng guguho ang pagsasama ng mag-asawa. Sa di inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Matthew ang katotohanan tungkol sa lihim na relasyon ng kanyang asawa at kalaunan ay may mga testigo ding nagsabing nakarinig sila ng matinding sigawan mula sa mag-asawa ng gabing iyon. Ayon pa sa naging pag-amin ni Jennifer kalaunan, kinumpronta siya ni Matthew at galit na galit daw itong sumisigaw dahil alam na nitong may iba siyang lalaki. Naging mainit at matindi ang kanilang pagtatalo na parang lahat ng problemang matagal nang kinikimkim ng mag-asawa sa kanilang pagsasama ay sabay-sabay nang sumabog minsanan. Pero ang sumunod na pangyayari ay magiging bangungot sa sinumang nakakaalam nito. Sa madaling araw ng ika-21 ng Setyembre 2024, habang mahimbing na natutulog si Matthew sa kanilang master bedroom at walang kaalam-alam sa panganib na nakaabang sa kanya, gumawa si Jennifer ng isang desisyong tuluyang sisira sa kanilang pamilya ng habang buhay. Kinuha niya ang sariling 9mm handgun ng kanyang asawa at sa isang sandaling puno ng bigat at lamig na desisyon, walang pag-aalinlangan niya itong binaril sa ulo habang ito ay mahimbing na natutulog. Pagkatapos ng lahat, ayon mismo sa kanyang pag-amin, maingat niyang inilagay ang walang buhay na katawan ni Matthew sa isang rooftop storage container. Dahan-dahan niya itong ibinaba sa hagdan ng kanilang bahay at bawat galaw niya ay tila pinag-iisipan bago tuluyan niyang isinakay sa likod ng kanilang minivan na parang isang lihim na kailangang ikubli sa lahat. Dinurog din niya ang cellphone ni Matthew at dinala ang truck nito sa isang kalapit na komunidad kung saan niya ito iniwan ilang bloke ang layo mula sa kanilang bahay. Pagkatapos noon, sa isang galaw na malinaw na planado at maingat na pagtatakip, nagmaneho si Jennifer Pahilaga habang kasama sa sasakyan ang bangkay ng kanyang asawa. Dinala niya ito sa isang liblib na lugar at doon ay inilibing niya ito sa mababaw na hukay. Isang lugar na hanggang ngayon ay nananatiling hindi pa rin natutuklasan ng mga otoridad.
Pagka-uwi niya ay nagsimula siya ng isang malawakang paglilinis sa kanilang bahay. Binuhusan niya ng bleach ang mga dingding, gumamit ng carpet cleaning supplies sa buong master bedroom at umorder din siya ng isang bagong kutsyon para palitan ang kutsyon na nabahiran ng dugo kung saan niya pinatay ang kanyang sariling asawa. Hindi naman nagtagal, makalipas ang 2 araw ay dumating ang kanyang kutsyon na in-order. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ni Jennifer ay mangyayari pa lamang. Noong ika-20 ng Setyembre, ilang minuto bago maghating gabi, pumunta si Jennifer sa bahay ng kanyang kasintahan at doon ay ibinuhos niya ang lahat ng sikreto na kalaunan ay magiging dahilan ng kanyang pagka-aresto. Ikinuwento niya rito ang lahat. Kung paano niya pinatay si Matthew, paano niya itinago ang katawan nito, at paano niya nilinis ang buong eksena. Sa puntong ito ay napansin ng lalaki ang pasa sa katawan ni Jennifer habang nag-uusap sila. Pero nang tanungin siya tungkol dito, parang normal lang nitong sinabi na nakuha niya ang mga pasa habang inililibing ang kanyang asawa at nililinis ang bahay para mawala ang mga ebidensya. Dahil dito, nanghinig sa takot ang kanyang kasintahan sa kanyang mga narinig. Ang babaeng akala niyang kilala na niya ay umamin sa isang malamig at planadong pagpatay na halos parang wala lang sa kanya. Sa sobrang takot ng kanyang kasintahan matapos marinig ang pag-amin ni Jennifer, ay nagdesisyon itong i-record ang susunod nilang tawag sa telepono. Sa puntong iyon ay nagsimulang lumabas ang mga nakakatakot na katotohanan. Nang sabihin ng lalaki na natatakot siya sa mga ikinukwento nito, nakakatindig balahibo ang naging sagot ni Jennifer at kalaunan ay isa ito sa magiging pinakamabigat na ebidensya sa buong kaso. Sinabi niyang kung iniisip ng lalaki na kaya niyang manakit kahit langaw, mali daw ito dahil para daw sa kanya, hindi na daw tao si Matthew. Hindi na raw ito si Matt na minahal at pinakasalan daw niya noon. Ramdam sa boses niya ang sobrang lamig at kawalan ng emosyon na para bang tuluyan na niyang inalis ang pagkatao ng kanyang asawa sa kanyang isip, kaya wala nang ibig sabihin ang pagkamatay nito sa kanya. Sa puntong ito ay hindi pa doon nagtapos ang mga nakakagulat niyang mga revelasyon. Nang tanungin siya ng kanyang kasintahan kung matatakot ba siya kung sa kanya nangyari ang ganoong sitwasyon, sinabi ni Jennifer na hindi raw kung deserve naman niya ito. Ikinuwento rin niya na madalas niyang sabihin noon na para siyang Queen of Hearts sa dati niyang buhay dahil madali raw niyang isipin na putulin ang ulo ng mga tao. Sinabi pa niya na kung pwede lang daw tipunin ang mga quote-unquote basura sa mundo sa isang isla o tuluyan na lang alisin ang mga ito, kaya raw niyang ayusin muli ang bansa para maging maayos ulit ang lahat. Sa kabila rin ng lahat ng kanyang sinabi, nakiusap pa rin si Jennifer sa kanyang kasintahan na huwag daw siyang titingnan bilang isang halimaw at alalahanin na lang daw nito kung sino siya bago niya ibinuka ang kanyang bibig. Humingi rin si Jennifer ng pangunawa matapos niya itong aminin sa kanyang kasintahan at umaasa itong kakalimutan na lang nila ang lahat ng nangyari. Mas naging mahalaga pa ang pag-uusap nilang iyon dahil nangyari ito bago pa opisyal na maiulat na nawawala si Matthew. Isa pang nakakagulat ay habang wala pang ibang nakakaalam na patay na siya, si Jennifer ay nagsasalita na tungkol sa kanyang asawa na para bang matagal na itong wala sa mundo. 6 na araw matapos niyang umamin sa kanyang kasintahan, inireport ni Jennifer sa pulisya na nawawala si Matthew. Sinabi niya sa mga ito na umalis daw ito at nagsabing mawawala ng 1 linggo at binilin pa daw niyang huwag siyang tatawagan. Samantala, nagsimula na ring hanapin ng Utah National Guard si Matthew matapos itong hindi sumipot sa trabaho noong ika-23 ng Setyembre. Pero ang hindi alam ni Jennifer, tahimik na palang nag-iipon ng ebidensya laban sa kanya ang kanyang kasintahan. Nag-save ito ng screenshots ng kanilang mga mensahe at ni-record pa ang kanilang mga tawag sa telepono at noong ika-2 ng Oktubre 2024, tuluyan na itong nakipag-ugnayan sa pulisya at nagbigay ng impormasyon na magiging susi para mabuksan ang buong kaso. Ang mga sumunod na natuklasan ng mga investigador ay ikinagulat kahit ng mga veteranong pulis.
Nang magsagawa ng search warrant ang Cottonwood Heights Police sa bahay ni Jennifer noong ika-28 ng Setyembre, ibang kwento agad ang nakita nila kumpara sa mga sinabi ni Jennifer. Sa master bedroom, natagpuan ng mga investigador ang malaking bahid ng dugo sa carpet sa ilalim ng kanilang kama. May dugo rin sa mga slats ng bed frame na bagay na eksaktong tumugma sa ikinukwento ni Jennifer sa kanyang kasintahan. Matindi rin ang amoy ng bleach sa loob ng bahay at may mga mapulang brown na mantsa din sa mga dingding, bed frame at sa kanilang blinds. Pero ang pinakakapansin-pansin sa lahat, bagong-bago ang kutsyon sa kanilang kwarto. Kalaunan ay napag-alaman din nilang in-order ito ni Jennifer noong ika-24 ng Setyembre, 3 araw matapos ang nangyari kay Matthew, at dumating ito makalipas lang ang 2 araw. Habang nagpapatuloy naman ang investigasyon, natuklasan din ng pulisya ang GPS data mula sa cellphone ni Jennifer na nagpapakita ng kanyang galaw noong ika-21 at ika-22 ng Setyembre. Makikita sa data na pumunta siya sa lugar kung saan natagpuan ang truck ni Matthew bandang 6:00 ng umaga. Pagkatapos noon, natarak din ang kanyang pagbiyahe pahilaga papuntang Davis County, eksaktong lugar kung saan niya sinabing ililibing ang katawan ng kanyang asawa. Noong ika-2 ng Oktubre 2024, dala ang mga recorded confession at physical na ebidensya, inaresto ng pulisya si Jennifer Gledhill sa kasong first-degree murder at obstruction of justice. Pero hindi pa doon natatapos ang investigasyon. Noong ika-24 ng Oktubre 2024, inaresto rin ang mga magulang ni Jennifer na sina Thomas Gledhill at Rosalie Gledhill dahil sa 4 na bilang ng obstruction of justice. Nalaman ng pulisya na mahigit 5 oras pala silang nasa bahay ni Jennifer noong huling bahagi ng Setyembre, kahit una nilang sinabi na wala sila roon ng mahigit 1 oras at dumaan lang para kumuha ng damit. Natuklasan din ng mga investigador na si Rosalie pala ang bumili ng bagong kutsyon. Mas lalo pang naging kahinahinala ng mariset ng malayuan ang cellphone nito, dahilan para mawala lahat ng data tungkol sa kanyang lokasyon noong panahon ng paglilinis ng bahay. Nang tanungin naman si Thomas, ang ama ni Jennifer, tungkol sa master bedroom at sa sinasabing paglilinis, sinabi nitong hindi raw siya pumasok sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Pero sa pagsasabi niyang iyon, parang hindi niya namalayang ipinakita niyang may alam siya tungkol sa mismong crime scene. Sa isinagawang paghahalughog sa bahay ng mga magulang ni Jennifer, natagpuan ng pulisya ang isang Glock 19X gun box na nakabalot sa damit ng bata at nakatago pa sa loob ng plastic tote malapit sa dating kwarto ni Jennifer. Tugma ito sa deskripsyon ng baril na ipinakita ni Jennifer sa kanyang kasintahan noong ika-19 ng Setyembre. Sa puntong ito ay napag-alaman ng mga investigador na sinubukan ng pamilya ni Jennifer na pagtakpan ang perpektong krimen na ginawa ng kanilang anak, pero mabilis ding nagsimulang mabasag ang kanilang mga kasinungalingan. Ilang buwan na ang nakakalipas mula nang maaresto si Jennifer, hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Matthew Johnson. Malawakang paghahanap na ang isinagawa sa iba't ibang county mula Davis at Weber counties hanggang Box Elder County malapit sa hangganan ng Utah at Idaho, pero wala pa rin silang natatagpuan. Mahigit 70 katao na rin ang sumali sa paghahanap, kabilang ang mga pulis, volunteers at maging ang kanyang mga kaibigang sundalo na gumawa pa ng sariling search groups, pero wala pa rin nakikita sa katawan nito. Ayon sa kaibigan niyang si Kevin Thompson, hindi sila pinapatulog sa gabi ng katotohanang 5 buwan na ang paghahanap pero wala pa rin silang nakikitang sagot. Si John Hush naman, kapwa Green Beret ni Matthew na nakasama niya sa serbisyo sa loob ng 12 taon, ay labis nang nadidismaya sa patuloy ngunit mabagal na paghanap sa kanyang kaibigan. Ayon kay John Hush, minsan na raw nilang pinatuloy si Jennifer sa kanilang bahay at nakasalo pa nila ito sa pagkainan kasama si Matthew. Kaya nang malaman nila na siya pala ang responsable sa pagkamatay nito, ito ay sobrang nakakagulat sa kanila. Sa mga nagdaang pagdinig sa korte, ibinunyag ng mga prosecutor na may natagpo ang vehicle storage container na palutang-lutang sa tubig at sa loob nito ay may bakas ng dugo ni Matthew.
Mas lalo nitong pinagtibay ang mga pisikal na ebidensya laban kay Jennifer. Sa kasamaang palad ay hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng kanyang asawa. Patuloy pa ring lumalawak ang paghahanap sa iba't ibang bahagi ng Northern Utah habang sinusundan ng mga investigador ang bawat posibleng lead at umaasang maiuuwi rin sa wakas si Matthew sa kanyang pamilya. Si Jennifer naman, naghain ito ng not guilty plea sa lahat ng kasong isinampalaban sa kanya. Ito ay isang bilang ng first-degree murder, 5 bilang ng obstruction of justice, 1 bilang ng possession of a controlled substance, 1 bilang ng abuse o desecration of a human body, at 1 bilang ng tampering with a witness. Sa kanyang bail hearing, sinabi ng mga prosecutor na malaking panganib si Jennifer hindi lang sa komunidad kundi pati sa mismong integridad ng investigasyon. Ibinunyag din nila na sinabi ni Jennifer sa kanyang kasintahan na mas gugustuhin pa niyang barilin ang kanyang sarili kesa ito ay makulong, na bagay na nagpapakita umano ng kanyang desperasyon at posibilidad na gumawa pa ng karahasan. Pumanig naman ang hukom sa panig ng prosekusyon at tinanggihan ang hiling ni Jennifer na makapagpiyansa dahil itinuturing siyang banta sa komunidad. Hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya sa Salt Lake County Jail. Sa puntong ito, mas lalo pang naging komplikado ang kaso dahil sa $500,000 na Prudential Life Insurance policy ni Matthew kung saan si Jennifer mismo ang nakapangalan bilang beneficiary. At dahil naharap si Jennifer sa kasong pagpatay sa kanyang mismong asawa at ito ay hindi pa rin natatagpuan, hiniling ng Prudential sa korte na tukuyin kung sino ang dapat makatanggap ng pera. Nakatakdang magsimula ang paglilitis kay Jennifer sa ika-8 ng Setyembre 2025 at inaasahang tatagal ito ng 8 araw. Pero marahil, ang pinakamasakit sa buong kasong ito ay ang sinapit ng kanilang 3 anak. Nawalan sila ng parehong magulang. Ang isa ay hindi na makakabalik habang ang isa naman ay magbabayad ng kanyang kasalanan sa bilangguan. Naglabas din ng pahayag ang pamilya ni Matthew Johnson sa pamamagitan ng kanilang victim representative. Sinabi nilang umaasa silang matatagpuan na si Matt sa lalong madaling panahon o sana man lang ay may magsabi ng totoo tungkol sa lokasyon ng kanyang katawan para siya ay mabigyan ng maayos na paglilibing. Simple pero nakakakilabot ang teorya ng prosekusyon. Pinatay umano ni Jennifer Gledhill ang kanyang asawa matapos nitong malaman ang kanyang relasyon sa ibang lalaki at gusto niyang maging malaya para ipagpatuloy iyon. Sa halip na dumaan sa magulong diborsyo na posibleng magresulta sa hatian ng kustudiya ng mga anak at obligasyong pinansyal, pinili umano niya ang mas madilim na paraan. Paano nga ba naatim ng isang ina ng kanyang 3 anak na iligpit ang buhay ng tatay mismo ng kanyang mga supling? Maaring hindi na kailanman lubos maiintindihan ng mga tao kung gaano kalalim ang pagiging makasarili at malupit ni Jennifer Gledhill, pero isang bagay ang malinaw. Ang kanyang mga ginawa ay nag-iwan ng sugat na hindi na kailanman tuluyang maghihilom pa. Maaring dumating ang hustisya balang araw pero hindi na kailanman makakauwi si Matthew Johnson sa kanyang mga anak. At sa kung saan mang bahagi ng Northern Utah naroon pa rin ang isang mapagmahal na ama at sundalo sa isang libingang walang palatandaan, naghihintay pa rin ang kanyang pamilya ng magsasabi ng totoo kung saan siya matatagpuan. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang masalimuot na kwento ng mag-asawang nahantong sa isang malagim na pagpatay. Pakatandaan natin na sa ganitong mga away ng mag-asawa, ang pinakawalang kalaban-laban at pinakanasasaktan ay ang mga anak. Sila ang naiipit sa gitna ng galit, sakit at desisyon ng mga matatanda. Mga batang walang kasalanan pero sila ang unang nababasag ang mundo kapag gumuho ang pamilya. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman kung saan mo ito napapanood at anong oras para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.